Attention SSS pensioners! SSS pension release sa buwan po ng August 2026, mapapaaga po ang releasing. Kaya naman, alamin po ang mga bagay na mangyayari sa August 2026. Heto po ating pakinggan. Ano ba ang basihan sa pag-credit ng inyo pong pensyon? Saan ito makita? Akin pong i-explain. Makikita po ito sa article SSS Circular number 2020-024. Ito po ay para sa mga SSS retirement, partial disability, total disability, and death and survivor pensioners. Ang subject po nito ay revised schedule sa monthly pension kung kailan po ma-release through Philippine Electronic Fund Transfer System in Operation Network or PISONet and other checkless disbursement channel. So, ito pa ay para sa ating mga minamahal na mga SSS pensioners. Alam kong marami na nakakaalam dito pero maraming mga bagong nagtatanong and I want to clear this to them. May dalawa po tayong basihan dito. Ang tawag dito ay date of contingency. Hinahati po ito sa dalawa, batch 1 at saka batch 2. Kung ikaw ay may date of contingency na 1st to 15th day of the month, ang inyo pong pensyon ay makukuha sa unang araw ng buwan. Kapag ikaw naman ay may date of contingency na 16 to 31st of the month, ang inyo pong pensyon ay makukuha sa ika-16 ng araw ng buwan dahil kayo po ay belong sa second batch. But, meron po itong consideration or dapat nating alamin. Dahil kapag ang ating crediting schedule or crediting day ay napunta siya sa Saturday, Sunday, or holiday, maa-advance po na maibigay ang inyo pong pension sa huling araw kung saan meron pong trabaho or working days. Hindi po siya holiday, Saturday, o Sunday. Ngayon naman po sa araw na ito, ay tingnan natin ang kalendaryo ng August 2026. Ang ating pag-usapan, ang pension crediting po. Heto po ang kalendaryo ng Agosto 2026. Sa unang araw ng Agosto ay napunta po ito sa Sabado. At ayon po sa circular na ating binasa kanina, kapag ang araw ng crediting ay napunta sa Saturday, Sunday, or holiday, ma-advance po yan. At may bigay po ang inyong pong pensyon sa July 31, 2026. At sa second batch naman na may date of contingency na 16 to 31st of the month, ang inyong pong pensyon ay mapapaaga rin at ito ay mabigay sa August 14, 2026. Kaya naman, mas maganda po ang bigayan sa August dahil mapapaaga lahat. May dapat gawin ang pensioners sa end of the month para po mapatuloy po ang inyo pong pensyon na hindi po siya maaputol o matanggal po sa inyo. Heto po ang dapat nyo gawin, pakinggan. ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 8 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 8 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa ACOP?
Marami pong paraan kung paano po mag-apply sa AKOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng AKOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang AKOP form po ay mada-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-AKOP. So una, ang annual confirmation of pensioners for retirement or permanent disability pensioners. Annual confirmation of pensioners for surviving legal spouse pensioner. Annual confirmation of pensioners for representative payee of dependent minor incapacitated child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the AKOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang AKOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-AKOP. Kinakailangan po talagang magpa-AKOP dahil ang purpose po ng AKOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-AKOP. Yun lamang po mga qualified na magpa-AKOP, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong AKOP. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong AKOP. If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon mga minamahal kong SSS pension. Sana'y klaro po ang akin na ibigay na mga impormasyon patungkol po sa inyo pong releasing sa pension sa SSS sa August 2026. Marami pong salamat.